inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas sa anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Evening Edition. Araw ngayon ng Biyernes, Pebrero 3, 2017. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating ulat panahon, low pressure area sa Mindanao tuluyan ng naging bagyo, tinawag na Bagyong Bising. At sa atin pang mga dagdag na balita, Pangulong Duterte, pinaghahanda ng militar sa gyera laban sa NPA matapos na bawiin yung ceasefire declaration. At mamaya kukuha rin tayo ng iba pang mga reaksyon kaugnay ng naturang anunsyo ng Pangulong Duterte. Re-investigation naman sa pagkamatay ng Koreanong negosyante na si Ji Ik-jo, sinimula ng gumulong doon sa DOJ. At sa atin pong balita, sa labas ng bansa, cabinet officials ni Trump todo depensa sa mga kontrobersyal na polisiya ng US President. At sa ating showbiz balita, mga damit na ginamit sa Miss Universe Davao Fashion Show ibinida sa Travel Trade Show sa Berlin. At live nationwide via satellite, napapanood rin sa pamamagitan ng ating live video streaming sa www.bomboradio.com. Ako ang inyong anchorman, si Bombo Dennis Hamito, at ngayon sa ating mga balita. Bombo Weather Forecast. Ganap nang naging bagyo ang low pressure area na binabantayan at unang namataan dyan sa silangang bahagi ng Mindanao. Ayon sa Pag-asa, binigyan ito ng local name na Bising bilang ikalawang sama ng panahon na pumasok sa Philippine Area of Responsibility para sa taong ito. Huling namataan ang nasabing sama ng panahon sa layong 730 kilometro sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay ng Tropical Depression Bising ang lakas ng hangin na 45 kilometro kada oras at may pagbugsong aabot ng 55 kilometro bawat oras. Kumikilos ang weather disturbance ng Pakanluran, Hilagang Kanluran sa bilisyan na 13 kilometro kada oras. Sa ngayon ay wala pang itinataas na tropical cyclone signal warning sa alinmang bahagi ng Pilipinas, ngunit asahan ang mga pag-ulan at posibleng pagbaha dyan sa malaking bahagi ng Mindanao dahil pa rin sa epekto ng dalang kaulapan ng sama ng panahon. At sa mga sandaling ito mga kaibigan, kumuha tayo ng update kaugnay ng inanunsyo ng Pangulong Rodrigo Duterte na tinatanggal na yung deklarasyon ng ceasefire sa pagitan ng gobyerno at New People's Army. May report si Bombo Raymond Tinasa. Pinagtutos na ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga sundalo na lumabas sa kanilang kampo, linisin ang mga barila at maganda sa pagpagyera sa New People's Army. Una kanina, inanunsyo ni Pangulong Duterte ang kanyang desisyon na bawiin na rin ang deklarang union ceasefire sa CBNPA-NDF. Ngunit ang unang nag-anunsyo ng pagbawi sa ng ceasefire ang mga komunista matapos hindi pagbigyan ni Pangulong Duterte ang kanilang demand na palayain ang nasa 400 political prisoners. Sinabi ni Pangulong Duterte, hindi reasonable at masyadong malaki ang hihili ng mga komunista at hindi lang naman siya ang nagpapasya. Ayon sa Pangulo, hindi naman kaya ang kanyang pagsikap at mga binigay para sa peace process sa mga komunista. Pero wala daw siyang magawa kung gusto pa rin ng mga komunista ang magpaglaban ngayong henerasyon. Kaya gabi, nagpasa daw ang Pangulo na bawiin na ang ceasefire declaration at inabasan nga sundalo na maganda sa tuloy na pagpagyera sa mga rebelde. Huwag pa na pumalhin ang Pangulo dahil bagamat sinubukan daw at ginawa ng lahat sadyang mailap ang kapayapaan sa mga komunista. Neto tayo payag ng Commander-in-Chief. I'm really very sorry. I tried my best but para sa kanta, my best was not good enough. So, para sa tingin ko, there will be no peace in this land vis-a-vis with the Communist Party. Pagpatuloy natin yung gera, hindi na ako nagtagal. Last night I decided, sabi ko, ilip muna. Kasi ang sa kanila, February 10 pa, pero marami na akong patay na sundalo pa din. Mahirap yan. Kaya sabi ko, resume kayo. Take your position and be alert. And then to the nation, I said, I really tried. But the demands are just too huge that it is impossible to meet or even work out a compromise. Alam mo ang totoo? Ngayon ko lang siya totoo.
Pag ini-disappoint mo ang military pati police, baka madisgrasya pa ako. And because I have lost so many soldiers in just 48 hours, I think to continue with the ceasefire does not or will not produce anything. Therefore, I am asking the soldiers, go back to your camps, clean your rifles, and be ready to fight. Ang bahagi ng pahayag ng Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa kabila nito, Bombo Deris, na pagbawi na rin ng ceasefire declaration ay hindi naman sinasabi ng Pangulo na tuluyan ng nadiskaril o ititigil na ang peace process o peace talks sa Communist Party of the Philippines. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo. At kaugnay nito mga kaibigan, kumuha naman tayo ng reaksyon sa panig ng National Democratic Front of the Philippines dahil inaasahan na raw nila yung pagbawi ng Pangulo sa unilateral ceasefire. May report ang Bombo Radio Tugigaraw. Inasahan na umano ng National Democratic Front of the Philippines ang pagbawi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa unilateral ceasefire. Sinabi ni Randy Malayaw, consultant ng NDFP, na formal announcement na lamang ang ginawa ng Pangulo kasunod ng pagkakapatay sa ilang sundalo na kagagawa na ng New People's Army. Gayunman, sinabi ni Malayaw na tuloy pa rin ang ika-4 na yugto ng peace talk sa buwan ng Abril sa Oslo, Norway. Balita mula dito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Bombo Grace Magsilaw-Karag para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! Kukuha pa tayo ng ibang mga reaksyon mga kaibigan, kaugnay pa rin ng naturang panibagong development sa peace process o itong ceasefire declaration ng gobyerno, gayon din ng New People's Army. Sa ibang balita muna tayo, yung reinvestigation sa pagkamatay ng Koreanong negosyante na pinaslanga sa loob mismo ng Camp Crame, sinimula ng himayin ng Department of Justice. May report si Bombo Gerald Ulep. Itinakda Bombo Dennis ng DOJ sa Pebrero 16 ang ikalawang araw ng pagpapatuloy ng reinvestigation sa pagdukot at pagpatay sa Korean businessman na si Ji Ik-ju. Sa isinagawang reinvestigation kanina, sumipot sina SPO3 Ricky Santa Isabel na pangunahing suspect sa pagpatay kay Ji. Nasa area rin si Superintendent Rafael Dumlao pero wala siya sa pagdinig dahil umano sa issue ng seguridad ay na rin sa kanyang abogado. Dumalaw rin sa pagdinig ang asawa ni Jin na si Choi Kyun-jin, ang respondent na sina SPO4 Ramon Yalong at SPO4 Roy Villegas ay nasa pagdinig din maging si Gerardo Santiago, ang may-ari ng Grim Funeral Parlor kung saan dinala itong bangkay at doon din crinimate itong bangkay ni G. Habang nilino naman ng DOJ ang status ni Marisa Morquicho, itong katulong ng pamilya ng napaslang na negosyante. Ayon kay Atty. Dennis Wagas, ang abogado ni Morquicho, magiging private complainant din ang kanyang kliyente at nasa protective custody na ng PNP Anti-Kidnapping Group. Binigyan ng DOJ ang PNP ng 5 araw para magsumite ng kanilang karagdagang pleadings at reklamo laban sa mga respondents. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! At kaugnay ho niyan mga kaibigan, yung opisyal ng consular office ng Korea dito sa Pilipinas ay kontento raw doon sa pagtutok ng gobyerno sa kaso ng pagpatay kay Ji Ik-ju. May report ang Bombo Radio Kalibo. Umaasa ang Consulate of Republic of South Korea in Cebu na malutas kaagad ang kaso at mapanagot ang nasa likod ng controversial na pagpatay sa negosyanteng si Ji Ik-ju sa bansa. Ayon kay Consul Leon Sang, hindi umano nila maiwasan ang mag-alala para sa mga kababayan na nasa Pilipinas dahil sa nangyari kay Ji, subalit hindi nila pinagbabawalan ng mga Koreano na pumunta sa bansa. Hiniling rin ito sa gobyerno na bigyang halaga ang kaligtasan ng mga Koreano sa bansa at lalo pang maghigpit sa pinapatupad na batas. Sinabi pa nito na kontento sila sa mga hakbang ng pamalaan at umaasang mapabilis ang pag-imbestiga sa kaso kung saan pawang mga pulis ang sangkot dito. Si Yon Sang ay dumalo sa preliminary hearing sa kaso ng pagkamatay ng isang Korean tourist sa Boracay dahil sa umano'y kapabayaan ng staff ng isang helmet diving company. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Merani na lang ang inspirasyon nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Naghatid yan sa atin sa oras na 9 na minuto na makalipas ang 6:00 ng gabi. Abangan mamaya mga kaibigan, ilang estudyante na lason dahil sa kinaing siomay na tinda ng kanilang teacher.
Pero bago yan mga kaibigan, kunin natin ang report ng ating pang kasamahan mula dyan sa tanggapan ng Armed Forces of the Philippines dahil yung AFP ay tiniyak na tatalima daw sa utos ng Pangulong Duterte kaugnay ng pagbawi ng ceasefire declaration sa NPA. May report si Bombo Annali Soberano. Tiniyak ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines na sila ay tatalima sa kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa pagbawi ng ceasefire laban sa rebelding New People's Army. Ito ay matapos i-anunsyo ngayong hapon ni Pangulong Duterte na kanya nang binabawi ang nabanggit na ceasefire epektibo mamayang gabi. Sinabi ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Brigadier General Restituto Padilla na nalulungkot ang liderato ng AFP sa mga serye ng pananambang at pagpatay ng rebelding NPA sa mga sundalo sa kabila ng nagaganap na usapang pangkapayapaan. Kaugnay nito, isinusulong din ng liderato ng AFP ang pagdeklara ng National Day of Mourning para sa mga sundalong brutal na pinatay ng NPA. Kinokondena din ng militar ang nasabing pagpatay sa mga sundalo kung saan 3 dito ay tadtad ng bala ang katawan. Pakinggan natin ang pahayag ni Brigadier General Restituto Padilla. Malaki ang kahalagahan ng peace process at ginagawa nating pag-aangan na magkaroon ng pangmatagalan at malawakang kondisyon ng kapayapaan sa buong kapuluan. But this spate of violence that has occurred since Sunday, nagsimula pa po ng linggo, ay kabahala po dahil 6 na buhay na po ng sundalo natin ang naapektuhan, na nag-iwan ng mga ulila at mga mahal sa buhay na nagdadala ng hati sa kasalukuyan. Samantala, katatapos lamang ng press con ngayon ni Secretary Delfin Lorenzana at AFP Chief of Staff Eduardo Año kaugnay nga sa pagbawi ng Pangulo ng ceasefire. Siniguro naman ni General Año na suportado pa rin ng AFP ang isinusulong na kapayapaan ng pamahalaan sa CPP, NPA, NDF. Anya, nakahanda din ang militar sa mga worst case scenarios lalo na ang mga posibleng pag-atake na gagawin ng rebelding NPA. Sinabi pa ng general na alam na rin ng mga field commanders ang kanilang gagawin. Samantala, pinag-utos din ni Secretary Lorenzana sa buong AFP na manatili ito sa red alert status. Mula Campo Aguinaldo, Bombo Annali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mula dyan sa Campo Aguinaldo, lipat tayo doon sa Kamara de Representantes dahil yung pagpapasara naman ng Department of Environment and Natural Resources doon sa mga mining companies ay suportado raw ng House Leadership. May report si Bombo Dave Benson Pasit. Suportado ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang desisyon ni Environment Secretary Gina Lopez na ipasara ang 23 mining company sa bansa. Ayon kay Alvarez, ginawa lamang ni Lopez ang karapat-dapat sa kabila na magiging epekto nito sa ekonomiya. Binigyan diin ng leader ng Kamara na maging siya ay mariing tumututol sa pagmimina. Paliwanag nito, hindi maitatanggi na kailangan talaga ng mga tao ang kalikasan para mabuhay. Bukod kay Alvarez, nagpahayag din si Bayan Muna Congressman Carlos Isagani Zarate, Chairman ng House Natural Resources Committee, ng kanyang suporta at papuri kay Lopez. Pero sinabi ni Zarate na dapat bantayan ng maigi ang 5 iba pang kumpanya na sinuspende upang matiyak na susunod ang mga ito sa environmental law. Bombo Dave Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At kaugnay ho niyan, si DENR Secretary Lopez ay nakikipag-dialogo dyan sa mga minero sa Benguet na alam natin marami din ang minahan sa naturang lugar. May update ang Bombo Radio Baguio. Nakipagdialogo si Department of Environment and Natural Resources Secretary Gina Lopez sa mga small-scale miners sa Antamok, Luacan, Itogon, Benguet. Sa kanyang sorpresang pagbisita sa lalawigan ay kinausap nito ang halos 400 minero kaugnay sa responsableng pagmimina at sa posibleng pagtatag ng minahang bayan. Ayon kay DENR Cordillera Regional Director Ralph Pablo, nagsagawa rin si Lopez ng ocular inspection sa Benguet Corporation bago sila lumipad patungo sa Pangasinan upang tignan ang isang kumpanya ng minahan doon. Una nang inihayag ni Itogon Mayor Victorio Palangtan na surpresang bumisita sa kanila si Lopez kung saan hindi napaabisohan ang mga opisyales maliban lang sa ilang piling opisyal ng DENR Regional Office. Samantala, umapila naman ang ilang minero sa Benguet sa pamunuhan ng DENR upang pag-aralang mabuti ang pagpapasara sa mga kumpanya ng minahan dahil malaki ang epekto nito sa kanilang kabuhayan, lalo na ang mga may binubuhay na pamilya. Mula
Mula dito sa Bombo Radyo Baguio, Bombo ang natanglib para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Tumpak na oras sa buong kapuluan, 15 minutos na makalipas ang alas 6 ng gabi. Abangan pa sa ating pagpapatuloy ilang mag-aaral dyan sa Ilocos Norte na lason daw ng kinaing siomay na tinda ng kanilang guro. At sa ating showbiz balita, yung mga damit na ginamit sa Miss Universe Davao Fashion Show, bidang-bida ngayon sa Travel Trade Show sa Berlin, Germany. Yan at iba pang mga balita sa ating pagpapatuloy. Hi, Derek here. It's the season of love again. So share some Dunkin' Heart Donuts with your loved ones. Happy Valentine's. There's more to love at Dunkin' Donuts. It's the season of love again. So head on to Dunkin' Donuts and get some heart-shaped donuts. Happy Valentine's from Dunkin' Donuts and me, Yolo. There's more to love at Dunkin' Donuts. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Bombo Police Reports! Bombo Police Reports! May dalawang hinihinalang Abu Sayyaf members ang arestado ngayon dun sa Sulu at yung mga baril at gamit daw sa pakikidigma ay narecover. May report si Bombo Marilyn de los Santos. Ibinigay na sa kustudiya ng Philippine National Police ang dalawang lalaking hinihinalang kasapi ng Abu Sayyaf na naaresto habang nagsasagawa ng pursuit operation ang mga sundalo sa barangay Canbulag, Luog sa Sulu. Habang hiwalay namang narecover ng mga sundalo ang dalawang high-powered firearms, mga bala at mga iba pang mga war materials. Ayon kay Major General Carlito Galvez Jr., ang commander ng Western Mindanao Command, na ang pag-aresto sa dalawang suspect ay at pag-recover sa mga war materials ay kasunod sa nangyaring sagupaan sa may sa nasabing barangay na kasunod na nga ng nangyari kahapon. Namataan umano ang mga sundalo ang dalawang hinihinalang Abu Sayyaf na nagtatago sa lugar at nakuha din sa kanila ang granada. Inihayag ng opisyal na mas pinaigting ang law enforcement operation ng militar sa Sulu. Lalo na nga dito laban sa Abu Sayyaf dahil na nga sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na wasakin na ang Abu Sayyaf sa loob ng 6 na buwan. Pinaalahanan din ng mga opisyal ang tropa sa Sulu na maging alerto at sumunod sa rules of engagement ng Armed Forces of the Philippines upang maiwasan na may maipit na mga hostage na nasa kamay ngayon ng Abu Sayyaf. Yan ang ulat mula sa Western Mindanao. Ito si Bombo Marilyn de los Santos nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Tuluyan ang naideklarang fire out yung malaking sunog dyan sa lalawigan ng Cavite sa loob ng EPSA sa General Trias, lalawigan ng Cavite. Ayon kay Governor Boying Rimulya, na ideklarang fire out ang nasabing sunog bandang alas 4:15 kaninang hapon kung saan umabot ho ito ng 46 na oras. Ayon naman kay Philippine Red Cross Cavite Chapter Administrator Luz Asensio, nagbibigay sila ngayon ng psychosocial debriefing sa mga biktima upang matiyak na makakarecover ito mula sa tinamong trauma matapos ngang masaksihan ang napakalaking sunog. Lipat naman tayo doon sa lalawigan ng Isabela. May mag-asawa raw patay sa pamamaril. May update ang Bombo Radio Kawayan. Patuloy na sinisiyasat ng Kawayan City Police Station ang naganap na pamamaril at pagpatay sa mag-asawa dito sa Kawayan City kaninang bago mag-alas 3 ng hapon. Ang mga biktima ay sina Rodrigo Martinez Jr. at Jomalyn Martinez, kapwa nasa tamang edad at residente ng Research Minante 1, Kawayan City. Sa pagsisiyasat ng pulisya, nakarinig ng putok ng baril ang mga residente malapit sa pinangyarihan ng krimen. Kasalukuyan ang nagsasagawa ng pagsisiyasat ang Kawayan City Police Station, katuwang ang Scene of the Crime Operatives o SOCO. Sa ngayon ay ayaw pang magbigay ng anumang pahayag ang pamilya ng mga biktima kaugnay sa pagkakapaslang ng kanilang mga kamag-anak. Mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News, Bombo Estrella Istoles nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Samantala mga kaibigan, sa ibang balita pa tayo, may ilang estudyante raw ang nalason ng kanilang kinaing show, may natinda ng kanilang teacher doon sa lalawigan ng Ilocos Norte at may follow-up report ang Bombo Radio Lawag.
Sinugod sa ospital ang ilang estudyante na biktima di umano ng food poisoning sa bayan ng Dingras dito sa lalawigan ng Ilocos Norte. Ayon kay Ginang Glorita Pascua, principal sa Medina Parado Elementary School sa Barangay Parado, sa nasabing bayan, bigla na lamang sumagit ang tiyan at nakaranas ng pagsusuka ang 3 grade 3 at 4 na grade 4 sa nasabing paaralan pagkatapos nilang kumain ng siomay. Napag-alaman na ang siomay ay itinitinda ng isang guro sa nasabing paaralan. Kinumpirma pa ni Pascua na maliban sa Medina Parado Elementary School ay mayroon pang estudyante mula sa iba't ibang paaralan sa nasabi ring bayan na naging biktima ng food poisoning dahil pa rin sa siomay. Paliwanag ni Ginang Pascua na ang siomay ay naangkat din ng hindi na pinangalanan pang guro. Hanggang ngayon ay hindi pa mabatid kung anong nahalo sa siomay na pwedeng nakalason sa mga biktima. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radyo Lawag, Bombo Geraldine Otoman. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Estudyante pa rin mga kaibigan, nasa 30 mag-aaral sinapian daw ng masamang espiritu doon sa isang paaralan sa Cebu. May update ang Bombo Radio Cebu. Nagmistol ang isang horror scene ang isa sa ng tahimik na klase sa isang pribadong paaralan ng Barangay 4 Bayan ng Tuburan, Cebu. Ito'y matapos sa sinasabing sinapian ng masamang espiritu ang mahigit kumulang 30 na mga mag-aaral ng St. Anthony Academy sa nabanggit na lugar. Una nito, sinabi ni PO2 Liliano Pepito ng Tuburan na Police Station na gumagawa ng group work ang mga mag-aaral ng grade 7 sa kanilang computer lab nang may nakita umano silang isang babae na nakaitim na agad namang naglaho. Dahil dito nagsimula ng matakot at magsigawan ng mga estudyante sa nasabing paaralan hanggang sa makita nilang ng mga guro na paparami na ang mistulang sinapian. Agad naman na dinala sa pinakamalapit na simbahan ng mga bata habang ang iba naman ay dinala sa Tuburan District Hospital at patuloy pang ginagamot. Yan ang balita mula dito sa himpilan ng Bombo Radio Cebu para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Fritzy Padlat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Oras natin mga kaibigan, 21 minuto na makalipas ang 6:00 ng gabi. Abangan pa sa ating pagpapatuloy mga estudyante dyan sa isang lugar sa lalawigan ng Camarines Sur. Tumakbo ng hubot-hubad bilang pakikiisa dun sa kampanya laban sa illegal na droga. Yan at iba pang mga balita sa ating pagpapatuloy. It's the season of love again, so head on to Dunkin' Donuts and get some heart-shaped donuts. Happy Valentine's from Dunkin' Donuts and me, Piolo. There's more to love at Dunkin' Donuts. Hi, Derek here. It's the season of love again, so share some Dunkin' Heart Donuts with your loved ones. Happy Valentine's. There's more to love at Dunkin' Donuts. At ngayon, narito na ang iba pang mga pangunahing balita. Tunguhin natin ang Caraga Region mga kaibigan. Yung motion daw ng mga ipinasarang minahan, welcome daw sa Department of Environment and Natural Resources, pero mahigpit na yung kanilang ipapatupad na mga patakaran. May report ang Bombo Radio Butuan. Umabot sa 14 sa 23 mga mining companies na ipinasara ni DNR Secretary Gina Lopez ang nasa rehiyon ng Caraga. Sa eksklusibong panayam kay Assistant Secretary Leo Hazareno, napadala na ng closure order ang ipinasara ng mga kumpanya, kabilang na ito ang 7 na nasa lalawigan ng Dinagat Island, habang 4 ang sa Surigao del Norte at 3 naman sa Surigao del Sur. May nagawa umanong mga paglabag ang nasabing mga kumpanya na makakasira sa kalikasan at may nag-operate pa na malapit sa watershed. Maaari umanong mag-file ng motion for reconsideration ang nasabing mga kumpanya upang mabigyan ng 15 araw na mag-operate at mapapatunayan na karapat-dapat itong magpapatuloy sa operasyon. At para sa Bombo Network News, ito si Bombo Roland Hania nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Samantala, nasa 100 milyong pisong halaga na raw ang naitatala doon sa naitalang fish kill sa Lake Cebu sa South Cotabato. May report at follow-up report ang Bombo Radio Coronadal. Nagdulot ng masangsang na amoy ang nangyaring fish kill sa bayan ng Lake Cebu, South Cotabato, kung saan libu-libong mga residente na ang apektado. Sa panayam ng Bombo Radio Coronadal kay Lake Cebu Mayor Antonio Pungan, umabot na 10 toneladang isdang namatay dahil sa fish kill, kung saan karamihan sa mga ito ang hindi na naisalba pa ng mga fish cage operators. Isinailalim na rin sa state of calamity ang 3 mga barangay sa nasabing bayan na kinabibilangan ng Barangay Poblasyon, Barangay Takunel at Barangay Bakdulo. Umapila na rin ang saklolong mga residente na agad
na maalis ang mga namatay na isda dahil sa umaalingasaw na amoy sa paligid. Ikinababahala na rin na maapektuhan ang turismo sa nasabing bayan dahil sa nangyaring fish kill. Nakita ko gid, no? Medyo naluoy gid ang atong system operator. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Maylin Oro para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Maliban ho dito sa mga ginagawa ng mga estudyante ng UP dito ho sa Metro Manila, yung Oblation Run. Meron na ring bersyon doon sa lalawigan ng Camarines Sur. Tumatakbo yung mga estudyante ng hubot-hubad bilang kampanya raw sa paglaban sa illegal na droga. May report ang Bombo Radio Naga. Usap-usapan ngayon ang pagtakbo ng ilang estudyante ng University of Northeastern Philippines sa lungsod ng Iriga, lalawigan ng Camarines Sur nang nakahubot-hubad. Sa panayam ng Bombo Radio Naga kay Mark Edwin de la Vega, organizer ng naturang programa, layunin anya nito na iparating sa mga kabataan ang masamang epekto ng illegal na droga. Nilibot ng mga lalaking estudyante ang buong universidad na walang saplot sa katawan habang nakabalot lamang ng itim na tela ang kanilang mga mukha. Kasabay ng kanilang pagtakbo, may mga dala-dala rin itong rosas na ibinibigay sa mga babaeng nakakasalubong nila. Samantala, maliban sa mga mag-aaral, kasama rin sa mga nag-abang ang mismong mga guro sa naturang paaralan na suportado ang naturang aktibidad. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Naga, Bombo Rusi Nieva nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. International News. Bombo International News. Yung cabinet officials ni President Donald Trump ng Amerika todo depensa pa rin sa mga kontrobersyal na palisiya ng bagong presidente. May report si Bombo Lisel Galan. Hindi magkanda ugaga ang cabinet officials ni US President Donald Trump sa pagpapaliwanag ng mga kontrobersyal na pulisiya ng Pangulo ng Amerika. Sa 2 linggo pa lang nito sa White House, ginulantang ni Trump ang buong mundo, kaalyado man o kaaway ng Amerika, at maging ang sariling partido nito sa mga nilagdaang kautusan, at isa na rito ang kontrobersyal na travel ban na nawagan ng pagkakaisa sa Secretary of State Rex Tillerson sa mga US diplomats. Ito'y matapos na daan-daang diplomats kabilang na ang mga ambasadors ang lumagda sa dissent memo na kumukondina sa pagban ni Trump sa mga mamamayan ng 7 Muslim nations na makapasok sa Estados Unidos. Ayon kay Tillerson, naiintindihan niya ang prinsipyo ng mga diplomats, ngunit umapila sa mga ito na huwag hayaang mangibabaw ang personal na interes. Bagamat binatiko si Trump sa kawalan ng karanasan sa foreign policy, tinawagan naman ni Senator John McCain ang ambasador ng Australia sa Amerika para tiyakin ang suporta sa alyansa ng dalawang bansa. Nalagay kasi sa alanganin ang bilateral relation ng Washington at Canberra nang batikusin ni Trump si Australian Prime Minister Malcolm Turnbull sa pag-uusap ng mga ito sa telepono. Ipinaalala ni Senator McCain kay Trump na sa maraming gyera na pinasukan ng Amerika, naging katuwang ang Australia kagaya ng Vietnam War, at ang ginagawa ng Commander-in-Chief ay banta umano sa relasyon ng dalawang bansa. Sa pagdalaw sa South Korea at Japan, tiniyak naman ni Defense Secretary James Mattis ang suporta sa dalawang Asian allies ng Estados Unidos na noong campaign period ay binantaan ni Trump na sisingilin sa mga pakinabang na nakukuha sa Amerika. Bombo Lizal Galan nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Dagdagan natin ang ating mga balita, mga kaibigan. Isinugod sa ospital ang isang babae sa Portland, Oregon upang tanggalin ang alagang ahas na sumuot daw sa ear piercing nito. Kwento ni Ashley Glow, hawak niya ang kanyang alagang ball python na si Bart nang makita raw na may butas ang kanyang tainga. Mabilis na niya ang pangyayari at namalaya na lamang niya na pumasok na sa kanyang ear piercing ang alagang ahas. Kalahati na ang nakapasok yung katawan ng ahas ang nakapasok doon sa butas ng tainga nitong si Ashley, at nahirapan na umano siya na alisin ang nasabing alagang ahas. Kaya naman agad na itong tumakbo sa ospital. Ayon pa kay Ashley, tinurukan ng anesthesia ang kanyang tainga para mahatak yung kanyang ear piercing at matanggal ng tuluyan yung kanyang ahas na sumuot sa tenga. Ang hindi makakalimutang karanasan ay nakuna naman ang larawan nitong si Ashley at kanyang ipinost sa kanyang social media account at ngayon ay viral na sa internet. Bombo Showbiz
Showbiz Balita! Bombo Showbiz Balita! Showbiz Balita! Mga damit daw na ginamit sa Miss Universe Davao Fashion Show, bidang-bida ngayon sa Travel Trade Show doon naman sa Berlin, Germany. May report si Bombo Hermina Garcia. Ipipita sa international scene ang mga damit na idinisenyo ng ating mga local designer na silang nasa likod ng Miss Universe 2016 fashion show na ginanap sa Davao City noong nakaraang buwan. Payag ito ni Tourism Secretary Wanda Teo kung saan sinabi nitong planong dalhin ng ahensya ang naturang show sa leading travel trade show sa Germany na kung tawagin ay ITB Berlin. Sinabi ni Teo na ang fashion show daw kasi sa Davao ang siyang pinakanagustuhan ni Miss Universe Organization President Paula Sugar. Puring-purian niya ni Sugart ang mga dress na inirampa ng nasa 28 ni Miss Universe candidate dahil sa ganda at pagkakagawa ng mga ito. Matatanda ang tampok sa Mindanao Tapestry Show ang mga dress na gawa ng Manila-based designer na si Rene Salud, gayon din ng 10 Mindanaoan designer. Naniniwala si Teo na paraan ito upang tumaas ang interes ng ibang mga bansa sa Pilipinas. Samantala, nasa 10,000 exhibitors mula sa buong mundo ang nakikibahagi sa ITB na siyang tinaguri ang biggest travel show in the world na gaganapin sa darating na March 8 hanggang 12. Para sa Bombo Network News, Bombo Hermina Garcia, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Dunkin Donut. Bombo Business News! Business News! And Foreign Exchange Rate Update! Foreign Exchange Rate Update! Humingi ngayon ng tulong ang economic managers ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mining firms sa bansa. Kasunod ito ng desisyon ni Environment Secretary Gina Lopez na ipasara ang 23 mining companies at isuspindi ang 5 iba pa. Inanunsyo ng Chamber of Mines of the Philippines na gumawa na sila ng liham kay Finance Secretary at Mining Industry Coordinating Council Co-Chair Carlos Dominguez na mamamagitan na rin para sa nasabing usapin. Sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies mga kaibigan, ang isang US dollar ay katumbas ngayon ng 49 pesos and 78 centavos. Singaporean dollar 35 pesos and 29 centavos habang ang Hong Kong dollar 6 pesos and 41 centavos. Saudi Arabian Rial 13 pesos and 27 centavos. Batay huyan sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang Bombo Business News and Foreign Exchange Rate Update are brought to you by Queen City Development Bank. At yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-Biyernes na edisyon ng Bombo Network News. Ika-3 na ng Pebrero 2017. Balikan ko muna ang ating mga headlines. Sa ating ulat panahon, yung low pressure area na namatan sa silangan ng Mindanao tuluyan ng nabuo bilang bagyo, tinawag na Tropical Depression Bising. Ang Pangulong Duterte pinaghahanda ng militar sa gera sa NPA matapos na bawiin yung ceasefire declaration. At kanina kumuha rin tayo ng iba't ibang reaksyon kaugnay pa rin ng deklarasyon ng Pangulong Rodrigo Duterte sa issue ng ceasefire. Reinvestigation naman sa pagkamatay ng Koreanong negosyanteng si Ji Ik-jo, sinimula na ng DOJ. Yung Korean consul kontento raw sa pagtutok ng gobyerno sa kontrobersyal na kaso ni Ji Ik-jo. At ilang estudyante na lason sa kinaing siomay na tinda ng kanilang teacher sa Ilocos Norte. Sa ating balitang showbiz, mga damit na ginamit sa Miss Universe Davao Fashion Show, ibibida sa Travel Trade Show dun sa Berlin, Germany. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaari po kayong mag-log on sa www.bomboradio.com. Matutukan mga exclusive reports ng Bombo Radio Philippines. At live nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center, Makati. Ako ang inyong anchorman, si Bombo Dennis Hamito, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!